Morning mga ka-churba. Tayo nang magkape. Maaraw na ngayon. Kala ko may bagyo. Wala. Mag-ulan-ulan lang dito sa amin. Tuesday ngayon dito. Walang mga pasyente. Pasyente rin. Nakakaloka talaga. Walang estudyante dito sa amin. Tuwan-tuwan ng mga bata. Pero hindi maulan. Maaraw ngayon dito. Kaya sana akong chismis sa inyo. Kaya naalala ko lang yung tawag dun, yung naiisip ko kahapon pa. Kaya wala sana akong chismis sa wala sana akong chismis sa inyo kasi alam ko malaload na naman, mawawala na naman ako ng load dito. Kaya kaka-post. Naka-chismis ko sa inyo, maubos na naman ang aking load. Hirap pa naman manduga sa kapatid ko kaya wala pang sahod. Hirap tuloy ng wifi. Parang gusto ko nang makikonnect sa kapitbahay. Kaya lang. Yun, chismis lang. Tara, tayo naman. Chismis. Sarap matulog. Malamig. Kaya tayo na mag-chismis. Chismis ko na lang sa'yo. Siyempre, sarili ko na naman. Sarili ko lang i-chismis sa inyo. Alam mo naman, dito lang sa bahay. Dito ako sa opisina ko, sa sulok. Ito yung mga ano ko dito. Kasama ko sa mga office ko. Ayan ang mga, ano ko. Ang tawag dun? Yung mga, ang tawag dun pakabubos na naman. Ang aga-aga ko naman, nawala na naman ng utak ko. Hindi pa yata nakapag-vitamins na naman ng aking utak. So tuloy. So yun, napachika lang ako. Kasi naisip ko yung sarili ko. Siyempre, sarili ko to. Kaya, i-chismis ko sarili ko. Gawa ng napansin ko kasi, naging parang galit. Madali ako magalit. Napakadali kong ang bilis kong mainis. Lalo na pag makalat, pag may problema, pag may mga nakabuisit. Basta ang bilis kong magalit. Okay yung magalit sana. Kaso masakit ang ulo ko. Buong ulo ko. Masakit sa ulo ko. Walang bakit. Noon naman kasi, dati wala akong pake. Bahala kayo mga tamad kayo dyan. Bahala kayo, basta yung sarili ko. Nasa tabi ko, nasa gilid ko, inaayos ko agad. Bahala kayo. Kung ganun kasi wala akong pakialam dati. Kumbaga, kung magkaroon man ng problema dati, nadiskarte ako, nagawa ko ng paraan para maging okay. Dati wala akong pakialam kahit kung anong gawin ko. Kung anong maging problema mo, di ako to gagawa. Ganun ako dati. Lalo na pag sa bahay namin dati. Pag walang ganito, walang ganyan, kahit marami kami sa bahay, gumagawa ako ng paraan. Kumbaga sa akin, wala akong pakialam dati kasi didiskarte ako, lalo na may trabaho ako. Mababayaran ko, magagawa ako ng paraan. Ganun ako dati dahil. Kaya lang, hindi ko alam bakit. Simula nung na-stroke nga ako, diba? Naging mainitin ang ulo ko. Konting pagkakamali na may makita ako sa loob ng bahay o sa loob ng mga chismosa, mga sakit sa ulo. Naiinis agad ako. Kaya siguro ko napachismis sa ganito, sa cellphone, sa Facebook. So, dati hindi naman ako nagkaganto talaga. Hindi talaga ako dati nagkaganto ng mga chismis sa inyo. Wala, hindi ako nagkaganyan. Sa ilang taon na nagsa-cellphone ako, hindi talaga ako mahilig maganto sa cellphone. Parang sakit ng ulo ko. Ganito, buong ganito, sakit. Basta may iniisip na ako na, nasakit na yung ulo ko. Saka hindi ako dati mainitin ang ulo ko. Kahit sa trabaho, hindi ako ganun kainit sa ulo. Bago sa akin, wapakot ko, bahala kayo dyan. Kahit naman sa bahay, hindi talaga mainit ang ulo ko. Kumbaga para sa akin, lagi, gawa lang ako ng paraan. Kaso yung nagkasakit ako, hindi mainitin ang ulo ko. Naging mainitin ako siguro dahil, para sa akin siguro dahil wala akong trabaho. Siguro dahil hindi ako makagawa ng paraan. Siguro, hindi ko magawa ang gusto ko. Hindi ko makagawa ng paraan kasi wala akong trabaho, wala akong pera. Naisip ko lang ang sarili ko. Kasi dati, yung tatay ko, sobrang bait nun. Sobra. Wala akong, hindi man ako naka-experience na paluin. Nagagalit siya sa mga kuya ko. Kasi tatlong lalaki yung kuya ko dati. Napapalo siya ng konti. Kasi pag nagagalit yung nanay ko, tatay ko ang nagkukunik-kunik kunwari magpapalo-palo. Pero sa totoo lang, after na paluin, ng konting-konting palo, bibigyan niya ng pera. Mga piso-piso. Malaki ang halaga ang piso dati, di ba? Napakabait ng papa ko din dati. Hindi na mamalo. Kaso yung na-stroke din yun. Yung na-stroke yung tatay ko dati. Sobrang initin din ang ulo niya. Lagi siyang galit. Konting galit siya. Kaya naalala ko lang na lahi talaga ako ng tatay ko, Diyos niday. Simulat sa pulaman. Lahi ko talaga ang tatay ko. Kaya nga minsan naisip ko, ano ba to? Lahi ko ba talaga sa tatay ko na ganito? O dahil sa na-stroke ako? Pero, tawag doon. Tsaka once na, kaya may mga time talaga ngayon, may mga time na hindi ako nakikipag-usap basta-basta. Lalo na sa mga kasama ko sa bahay. Hindi ako basta-basta nakikipag-usap kung pag mayroong mga nakakabuisit na ayusin or dapat gawin. Wala na lang akong pake. Nasa sarili ko, iniisip ko. Kasi nga, nagiging ako lagi mainit na ulo ko. Sumasakit ang ulo ko. Sobrang isip.
Samantala noon, kapag ako nagbunganga, ay, samantalang noon, pag nagka-problema, walang pake. Gumagawa na ako ng paraan. Gumagawa agad ako ng ano. Kasi yung iba ko kasing kapatid, wala naman dito. Hindi, nasa ibang lugar, may mga kanya-kanya rin trabaho na hindi ko kasama sa ibang lugar. Kaya lang pag may mga tayo na hindi ko talaga kaya dati, nagsasabi ako dun. Tsaka ako nagsasabi pag wala akong magawa dati. Kasi syempre wala pa yung sahod dati. Tapos bukas kailangan ng gawin. Nahirap talaga ako sa iba. Nanghihirap talaga ako sa ibang tao. Nanghihirap talaga ako. Pero pagdating ng sahod, magbabayad naman ako. Kaya dati kasi nagawa talaga ako ng paraan para din sa lahat, hindi lang sa akin. Syempre kami magkakasama sa bahay, ako yung gumagawa din. Lalo pag may bata. Pag may bata talaga, ayan ang hindi ko kayang matiisin. Siyempre bata yan eh. Wala ka pang magagawa sa bata. Kundi paligayahin ka. Ganun. Kaya dati masaya talaga. Kaya lang, ewan ko. Yun, nagkasakit na lang ako. Maging masakit, maano ang ulo ko. Konting pag ano ko. Minsan may makwento sila o makwento na may kailangan, may problema. Walang mabili, walang maganito, walang ganyan. Ayoko makialam kasi sumasakit ang ulo ko. Hindi ako ma-stress. Siguro nga dahil nga din sa na-stroke din ako. Hindi ko alam kung affected yung ulo ko. Yung ganun kasi sa totoo lang yung na-stroke ako, ulo ko ang naging damage. Ulo ko ang naging damage sa akin. Nawala ata yung utak ko nung nawala. Siguro. Dahil sa nawala ng utak ko, simula isa na yan sa pagiging engot ko. Nung una napaka-engot. Hirap pag walang utak. Yung tipong parang kang bagong bata na kailangan pag-aralan ko ang bawat tawag dun. Pakagalingan, bobo na naman. Hindi ko na naman alam kung anong sinasabi ko. Kaya nagsasalita ako agad-agad pag may pumasok agad sa utak ko, kailangan ikismis ko na agad. Kasi mamaya-maya, wala na yan. Hindi ko na alam. Kaya minsan pag nagbibideo ako, nagsisend, nilalagyan ko na agad ang pangalan. Pinapost, yung mga nilalagyan ko agad ang pangalan. Kasi, baka makalimutan ko nga. Pero alam ko noon, yung simula nung palalabas ako sa ospital dati, try lang ako na yung, as in video lang talaga, wala lang ako pake. Yung kwento lang ako, salita ako mag-isa. Pero wala akong pakialam dati. Hindi, basta iba. Wala yata yung utak ko nawawala. Hindi ko pala makita kung nasaan ang utak ko. Ayan, hindi ko alam. Hirap. Wala, napachika lang ako. Dahil sumasakit ang ulo ko. Sakit ang ulo ko dahil. Maya higa muna ako, higa. Tapos kakain ako para makainom akong gamot. Kasi tatlo pa yung gamot ko. Kaya maya inom ako ng gamot pagkakain. Pahinga lang muna ako. Sakit ulo ko. Especially pag sobrang, yun kunya, lambunan. Masakit din ang ulo ko doon. Samantalang dati doon, nauwi ako pa yung trabaho. Kahit babasa ako yun, wala akong pake. Diba ko? Naging sensitive masyadong ulo ko dito. Parang bibi na, Diyos me, bagong silang na kailangan alagaan yung ulong. Ano ka? Sige na, goodbye na nga sa inyo. Medyo na-stress ako. Kaya, goodbye na sa inyo mga kachismas. Mauna na muna kayo kasi pahinga muna ako. Okay, bye.